presidente, si Digong, ano ginawa nila? Pinahirapan ang mamamayang Pilipino na ma-access, mabuksan ang salin ng mga politiko. Medyo ano tayo doon? Medyo dehado tayo doon, mga boss, di ba? Pero ano ginawa po ni Ombudsman Remulla? Ilabas lahat ang salin. Kaya nga po naglalabasan ng salin yung mga senador di ba? At isa po doon sa salin na napansin na hindi tugma doon sa kanyang idineklara yung kay Rodante Marcoleta. Dahil nga daw magkano yung yung salin niya? 51 million o 52 million round off. Tapos yung gastos niya doon sa kanyang kampanya, 112 million, mga kababayan. O sino ang hindi magko-question nun? Di po ba? Lahat yan, ang dahilan po niyan dahil gustong i-open ni Jesus Crispin Remulla na ating ombudsman, mga bossing, yung mga nangyayari, yung mga salin at kung mga magkano ang kaperahan nitong mga senador, congressman, na kapag biglang umangat yung kaperahan, 100 milyon, 1 buwan pagitan, 2 buwan pagitan, questionable. Diba? Aalamin, malalaman natin kung saan nanggaling yung mga pera na yun. Sal and reveal na nga, pero peke pa rin. Ako, yari sila dyan. Tingin ko, mga kababayan, yung kay Marcoleta, baka matuluyan ng perjury ho yan. Oo, baka matuluyan ng perjury, mga boss chief sir. Kasi magulo talaga yung ano niya Sinubukan niya na i-explain, mga boss chief sir, ni Marcoleta, pero wala mukhang hindi din po tinanggap nung nung mga Pilipino. Ito, sabi diyan dito? Ito yata 'yan. Interview sa Net25, sinubukan ni Marcoleta ipaliwanag ang discrepancy sa SALN at SOSE niya. Remember, sa SALN, sabi niya 51 million lang daw ang net worth niya. Pero sa pag ni-round off po, kasi 51.9 Pag ni-round off po, 52 million na ho. Statement of Contributions and Expenditures or yung SOSE, 112 million daw ang ginastos niya sa kampanya. Tapos, zero daw ang contributions. Ibig sabihin, lahat yon sariling pera niya. Paano nangyari yon? Ang explanation niya ito, sobrang nakakatawa at sobrang incriminating, mapapailing ka na lang. Ano po, sir? Sige. Panoorin natin. Sabi daw ni Marcoleta, yung mga kaibigan niya daw nagbigay. Pero ayaw ipabigay daw yung mga pangalan. Inilulusot. Pero mukhang hindi pa din po lulusot sa matatalinong mga Pilipino. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, bakit hindi mo sinulat doon sa SOSE? Diba? Ang dahilan niya, ayaw daw kasing magpakilala ng mga kaibigan niya. pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Marami sila. Yung kausap, kala mo uto-uto no? Oho, aha, okay, oho. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Para kunyari hindi alata na, ito yung mga itatanong mo ito ganito dapat yung mga sasabihin mo Sabi ni Ai Chang, sinungaling mo, 2K. Hindi kasi, totoo naman di ba? Pinangako niya yung 2,000 na pag 2,000 pababa ang presyo ng kuryente ninyo, sagot na nila o libre na nila. Ngayon, wala na. Nakalimutan na yata isulong ulit. Sana huwag mo na kaming i-disclose ang identity. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang. Pwede, kay Marcoleta. Pero sa batas, meron daw pong parusa. Pakiusap, tinulungan ka Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tinatry niya lumusot, Pero may investigahan to. Matanda na, sinungaling pa si Peluca, sabi ni Pang Netflix. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo
contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Meron bang batas, Nelson? Ano magsasabi? Pipili. Wala daw, sabi ni Marcoleta, wala daw. Pero iaano ko, eto. I-pass forward na natin si Attorney Carlo. Attorney Carlo, meron bang batas? Yung sinasabi ni Marcoleta o wala? Hindi ko alam, hindi ko alam siya kung meron o wala. Oh, yan, hindi maghanap sila. Ayan sabi niya, marami daw kaibigan na nagbigay ng pera sa kanya para sa kampanya. Bakit sa SOSE niya zero contributions daw? So, inamin niya mismo na nagsinungaling siya sa SOSE niya. Hindi raw niya kailangan i-disclose kung sino ang mga nagbigay kasi nakiusap daw sila na huwag banggitin ang pangalan. Pero, ito ang matindi. Wala daw batas na nagre-require sa kanya na i-disclose ang mga detalye sa campaign contributions. Galing yan sa abogado ha. Kahit nga law student or kahit nga high school student, alam na bawal magsinungaling sa isang sworn statement. Isa-isayin natin ang mga batas. RA 7166, the synchronous... So, may posibilidad na makulong si Marcoleta kung sakali na mapatunayan na perjury yung kanyang nilabag, Synchronized National and Local Elections and Electoral Reform Act. Sabi dito, every candidate shall file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures in connection with the election. Ayun, yung pinaka-itemized na sinabi, mga bossing, hindi pwede yung bulk as bulk, kunyari yung mga sasakyan, etc., ganito, ganyan. Kagaya nung ginawa ni Mark Villar, yung mga sasakyan, deklarado as bulk, kumbaga hindi mo matukoy yung ganito. Basta, kasi style din, mga bossing, yan, ito, bakit ganito? Hindi mo to isinama doon sa dineklara mong sasakyan. Hindi, kasama yan doon sa bulk. Diba? Pero kung naka-itemize ho yun, mga bossing, Cadillac, Mercedes-Benz, ganito, ganyan, nandun lahat yung mga pangalan, syempre, doon mo makikita talaga mismo na, eto, wala to doon sa dineklara mo, ha? Hindi mo sinama ito, ha? Diba? Kaya hindi pwede yung bulk daw. May isa pa. Sa COMELEC Resolution number 11109, all campaign contributions, whether in cash or in kind, from any person or entity must be fully declared in the SOSE, together with corresponding details of expenditures. Narinig mo, Marcoleta, lahat kumpleto, fully declared. At siyempre, andyan din ang Article 183 of the Revised Penal Code. Sabi dito, guilty ng perjury ang sinumang tao who knowingly makes untruthful statements under oath. Nako, Marcoleta, alam mo na ang perjury may kulong, di ba? Kaya ang ginawa ni Marcoleta, he basically confessed to falsifying a document under oath. Nakalimutan yata ni Marcoleta ang dahilan kung bakit required ang SOSE at SALN. Ginawa yan para sa transparency. Para makita ng taong bayan kung saan nanggaling ang pera ng mga politiko. Tapos, tingnan nyo. Iglesia ni Cristo, ang pinapanawagan ninyo transparency. Etong kay Marcoleta, ang daming, hindi pinapakita. May parang secret din yung mga nagdonasyon. Base po yan sa kanyang base po yan doon sa kanyang pinaliwanag. Di po ba?